Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, May 27, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, minorya nag-walk out sa plenaryo ng Senado matapos ipilit ang mosyon na pahintulutan ng mga senador na makibahagi at bumoto sa mga panukala sa pamamagitan ng video conferencing. Bagong talagang Acting Labor Secretary Francis Tolentino, sinuspende si Dole Region 3 Director Geraldine Panlilio kasunod ng pagguho ng isang gusali sa Angeles City, Pampanga. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. umismid lang sa no-election claims ng kapatid na Senadora Amy Marcos. Malacanang tinawag na diversionary tactic ang alegasyon ng Senadora. Satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bumaba sa 33% nitong Marso. Sandigan Bayan 7th Division naglabas ng precautionary hold departure order laban kina Senador Dante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawang iba pa. Unemployment rate sa Metro Manila tumaas noong nakaraang taon ayon sa PSA. Metro News, lalaking nagnakaw ng kable sa Ayala Tunnel EDSA arestado. Sa ating Science and Technology News, pagkain ng kimchi maaaring makatulong sa pagbawas ng microplastics sa katawan. National News, Manila Cathedral magsasagawa ng open house sa June 12. Sa ating music trivia, ngayong petsa inilabas ang ika-100 single ni Cliff Richard. Ano ang awitin nito? Alamin. Balitang kakaiba, isang teenager sa China nakasuot ng Amerikana habang nagbebenta ng street food. Oras po natin, 6:47 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Mika Fajardo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Nag-walk out ang buong miyembro ng minoriya sa sesyon kagabi sa plenaryo. Ito'y matapos sipilit ng mayorya na pagbotohan ng mosyon ni Senador Dante Marcoleta na amyendahan ng Rule 14, Section 41 para payagan ng isang senador na makadalo sa sesyon sa pamamagitan ng teleconferencing o video conferencing. Tinalakay ang naturang mosyon pero ito ay mariing tinutulan ng minority bloc. Kinesyon naman ni na Senador Ping Lacson, Senador Kiko Pangilinan at Senate Minority Leader Tito Soto ang status ng mosyon at kung na-constitute na ba ang Committee on Rules. Tinukoy naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na batay sa Section 136 ng Senate Rules, maaaring amyendahan ng rules sa pamamagitan ng mosyon at pagbotohan at hindi kailangan ng endorsement ng Committee on Rules. Subalit iginiit ng mga senador ng minorya na hindi pwedeng pagbotohan kung dito isang resolusyon. Hinimok naman ni Senador Juan Miguel Zubiri ang mga kasamahan sa minority bloc na lisanin ang session hall. Dahil walang quorum sa sesyon matapos mag-walkout ng minorya, hindi natuloy ang botohan. Magpapatuloy naman ang sesyon alas 5 ng hapon sa June 1. 774 Balita Ngayon. Pinatawan naman ni Acting Labor Secretary Francis Tolentino ng isang buwang preventive suspension si Dole Region 3 Director Geraldine Panlilio sa gitna ng isinasagawang investigasyon sa pagguho ng 9 na palapag na gusali sa Balibago, Angeles City, Pampanga. Inanunsyo ito ni Tolentino isang araw matapos siyang ma-appoint bilang bagong kalihim ng Dole, kapalit ni dating Labor Secretary Bienvenido Laguesma. Ayon kay Tolentino, kasama sa sisiyasatin kung bakit nagpatuloy ang konstruksyon kahit may inilabas ng work stoppage order noong 2025 at kung nagawa ng Dole ang kinakailangang hakbang para maprotektahan ng mga manggagawa.
mabigat-bigat, I'll be placing Director Panlilio under preventive suspension for 1 month while investigation is ongoing. The Assistant Regional Director of Region 3 will take over while investigation is ongoing para maimbestigahan na maayos kung bakit na-lift yung work stoppage order. Samantala, ikinagulat naman ni Panlilio ang ipinataw na preventive suspension sa kanya ni Tolentino. Gayunman, sinabi nitong handa siyang harapin ang magiging resulta ng investigasyon at iginiit nitong wala silang naging kapabayaan kaugnay sa pagguho ng gusali. It came po as a shock to me na nagkaroon po ng ganitong announcement na mabilisan on the preventive suspension. Pero ako naman po bilang public servant ay ready to face po kung ano man ang kahihinatnan nito dahil ako po ay siguradong-sigurado sa ginawa po namin na trabaho bilang public servant. Kasama na po doon yung amin pong pag-ensure na i-protektahan po yung health and safety of our workers. Iyan po ang pahayag ni Dole Region 3 Director Geraldine Panlilio. 774 Balita Ngayon. Umismid lamang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa alegasyon ng kapatid na si Senadora Amy Marcos na nais siyang magkaroon ng no election o no el scenario para mapalawig ang kanyang termino. Nang matanong ng media ukol sa naging pahayag ng kanyang kapatid, hindi na pinatulan ng Pangulo ang issue habang natawa na lamang si First Lady Liza Araneta Marcos sa naging reaksyon ng Pangulo. Your statement on the no-L? Your sister said that you wanted a no election scenario. I wanted a no election. Allegedly, sir. Samantala, itinuturing naman ng palasyo na diversionary tactic ang alegasyon ni Senadora Amy upang malihis ang atensyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, tila nais ding matabunan ang issue kaugnay sa umano'y pagtulong ni Senador Robin Padilla kay Senador Ronald Bato de la Rosa at ang nangyaring gulo sa Senado. Sa ating pagkakaintindi rito, ito ay para matakpan, matabunan ang totoong issue. Nalalapit na po yung impeachment trial. So alam naman natin kung ano yung gusto ni Senator Amy pagdating sa impeachment trial. Wala pang ang trial pero parang meron na siyang judgment. And at the same time, para mapagtakpan kung ano nangyari talaga sa Senado. Yung papaano pa naitakas o nailabas ni Senator Robin Padilla si Senator Bato. At kung paano na nagkaroon talaga ng putukan at sino ba talaga ang nagpasimula nito at kung sino ba talaga ang may nais na magkaroon ng ganitong klaseng gulo. Diversionary tactic? The way I see it, yes, oo. Diversionary tactic. Iginit din ni Castro na sumusunod ng Pangulo sa batas at sa konstitusyon kabilang ang pagdaraos ng halalan sa 2028. Unang-una, ang Pangulo, noong pa natin sinabi, lagi yan sumusunod sa batas. Due process, kung ano man ang tungkol sa batas, hindi yan lumalabag sa batas. Meron tayong batas patungkol sa susunod na eleksyon, 2028. So, nakakasiguro tayo na ang Pangulo ay susunod sa batas. Ang tanongin nyo, kung si Senator Amy ba ay nakakasiguro na ang kanyang sinasabi ay totoo. Yan po ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Samantala, Malacanang kumpiyansang matatag ang ekonomiya sa gitna ng ICC at impeachment issues. Itali po ihatid ni Chanel Salazar. Naniniwala ang Malacanang na hindi maapektuhan na umiinit na tensyong politikal ang ekonomiya ng bansa sa gitna ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at mga usapin kaugnay sa International Criminal Court. Ito ang tugon ng palasyo matapos ilabas ng ilang international political risk firms ang pagsusuri na maaaring maging governance at institutional risk ang lumalalang sigalot sa politika. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, normal na sa demokrasya ang pagkakaiba ng pananaw pero may ilan anyang ginagamit ang issue para siraan ng gobyerno at isulong ang pansariling interes. Binigyan din ng palasyo ng tuluyang trabaho ng economic team at nananatiling nakatutok ang administrasyon sa pagpapatupad ng mga programa at paghabol sa mga sangkot sa korupsyon. Para sa Malacanang, mahalagang makita ng mga investors na hindi kinukonsinti ng pamahalaan ng anomalya
at katiwalian. Sa kabila ng ingay sa politika, tiniyak naman ng palasyo na nananatiling matatag ang pundasyon ng ekonomiya ng bansa. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Sa iba pang balita mula sa labas ng himpilan, Senado hindi dapat magpagamit sa masamang uri ng pamumulitika ni Senator Amy Marcos. Reporte hatid ni Grace Mariano. Tinuligsa ni House Committee on Higher and Technical Education Chairman at Tingog Party List Representative Jude Asidre ang video presentation ni Senator Amy Marcos sa plenary session ng Senado. Patungkol ang video sa alegasyon ni Senator Amy na planong ikasa ang Constitutional Assembly o CONAS para maamyandahan ang konstitusyon at mapahaba ang termino ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dismayado si Asidre na hinayaan ng Senado na magamit ito bilang entablado para sa taktika ni Senator Amy sa politika na nakaugat sa haka-haka, pasaring, intriga, propaganda at walang basehang kwento. Giit ni Asidre hindi dapat gawing normal para sa isang opisyal ng gobyerno na basta na lamang maglalabas ng video na nagpapalutang ng konspirasi at hayaan ng social media na ikalat ito para makapaminsala bago iberipika ang katotohanan. Ayon kay Asidre, kapag mali ang gamit ng platform ay mas malaki ang magiging pinsala dahil ang mga imbentong kwento ay hindi lang sumisira sa target na individual, kundi sa tiwala din ng publiko sa demokrasya. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Samantala, bumaba sa 33% ang satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Marso. Sa resulta ng survey na inilabas ng Social Weather Station o SWS, nakasaad na ang satisfaction rating ni Pangulong Marcos noong Marso ay mas mababa sa naitalang 40% noong November 2025. Sa latest survey ng SWS, lumabas din na 49% ng mga Pilipino ang hindi nasisiyahan sa kanyang performance, habang 18% ang undecided. Bunso nito, bumaba pa sa poor classification of negative 15 ng net satisfaction ni Pangulong Marcos noong March 2026 mula sa dating negative 3 noong November 2025. Ayon sa SWS, ito na ang new personal record low o pinakamababang record ni Pangulong Marcos matapos malagpasan ang dating lowest rating niyang negative 12 noong March 2025. 774 Balita Ngayon. Naglabas ang Sandigan Bayan 7th Division ng Precautionary Whole Departure Order laban kina Senador Rodante Marcoleta, dating anak kalusugan Party List Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotel Viray at Joseph Espiritu, kaugnay ng umano'y 75 million pesos campaign donation noong 2025. Pinabura ng Sandigan Bayan ang kahilingan ng Office of the Ombudsman na pigilan ang mga akusado na makalabas ng bansa habang dinidinig ang mga kasong isinampaan laban sa kanila. Kabilang sa mga kasong kinakaharap ni Marcoleta, Defensor at ng dalawang negosyante ay plunder, paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa pagtanggap ng regalo ng mga public official at 3 bilang ng indirect bribery. Batay sa reklamo, ang kaso ay may kaugnayan sa umano'y irregular na campaign donations noong 2025 na umabot sa 75 million pesos. Una nang iginiit ni Marcoleta na gawa-gawa lamang ang mga reklamo laban sa kanya at sa ilan niyang kaalyado upang takutin ang independent voices at patahimikin ang mga kritiko ng administrasyon. Samantala, PNP hindi muna magbibigay ng karagdagang impormasyon sa kaso ni Senador Ronald Bato de la Rosa hanggat gumugulong ang investigasyon. Narito po ang report ni Angel Garcia. Hindi na muna magbibigay ng panibagong pahayag kaugnay sa kaso ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang Philippine National Police habang nagpapatuloy pa ang kanilang investigasyon. Ayon kay PNP Acting PIO Chief Police Colonel Allen Ray Co, iiwas muna ang PNP sa pagbibigay ng dagdag na detalye upang hindi magkompromiso ang integridad ng investigasyon sa kinakaharap na usapin ni Senador de la Rosa. Gayunpaman, tiniyak ni Co sa publiko na maglalabas ang pambansang pulisya ng transparent at komprehensibong ulat sa tamang panahon at sa pamamagitan ng wastong channel. Tumanggi naman ang bagong tagapagsalita ng PNP na sagutin kung may direktiba ang liderato ng PNP na wag muna magbigay ng update
hinggil sa nasabing kaso. Angel Garcia ng DWWW774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Tumaas naman ang bilang ng walang trabaho sa Metro Manila noong nakaraang taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, pumalo ang bilang ng mga walang trabaho noong 2025 sa 5.2% o katumbas ng 345,000 individual, na higit na mas mataas kumpara sa 4.8% o 321,000 na walang trabaho noong 2024. Ang datos ngayon ng National Capital Region o NCR ay nananatiling mas mataas kaysa sa national average na 4.2%. Paliwanag ni PSA NCR Chief Statistical Specialist Pasiano Dizon, ilan sa mga faktor na nakaapekto sa unemployment ay ang paghihintay ng mga aplikante sa pagsagot ng mga employer at ang pagtama ng maraming bagyo noong nakaraang taon. Samantala, bahagya namang tumaas ang employment sa NCR para sa 2025 na mula sa 6.3 million noong 2024 ay umakyat ito sa 6.33 million noong 2025. Sa iba pang balita, DOJ Panel of Prosecutors tutok pa rin sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Detalye hatid ni Gina Mape. Mahigpit ang pagganap ng mga piskal sa kanilang katungkulan na panagutin ng mga responsable sa pagkawala ng mga sabongero. Kabilang dito, ang negosyante si Charlie Atong Ang at iba pang akusado na nahaharap sa mga kasong kriminal sa iba't ibang korte. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, patuloy ang marubdob na pagganap ng mga prosecutor sa kanilang mandato para panagutin si Ang at iba pang mga akusado sa krimen. Ang paglilinaw ng kalihim ay kasunod ng mga pangamba na maaaring makaapekto sa kaso ang pag-amin ng abogado ni Ang na nagbigay siya ng tulong pinansyal sa mga pamilya ng mga biktima. Git ng kalihim, hindi nakabatay lamang sa testimonya ang isang kaso kundi may tinatawag ding object o real evidence. Inihalimbawa ni Vida ang nangyari sa Senado noong May 30 ng gabi hanggang kinabukasan, paglabas ng video na anya ay walang maaari ipagkaila sa ebidensya at katotohanan. Ako si Gira Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Oras po natin, 7:02 ng umaga. Kami pa rin po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Mika Fajardo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sa ating Metro News, lalaking nagnakaw ng kable sa Ayala Tunnel EDSA arestado. Detalye po ihatid ni John Abakiran. Arestado ang isang lalaki matapos makita ito sa CCTV footage ng MMDA na nagnanakaw ng kable sa Ayala Tunnel EDSA noong May 22 bandang 10:35 p.m. Namataan ito ng MMDA CCTV operator na hinihila ang mga nakalaylay na kable sa tunnel at pinagpuputol ito. Matapos nito, agad na nakipag-ugnayan ng MMDA Metro Base sa SPD Makati Police Station na nagresulta sa pagkakaaresto sa individual dala ang isang backpack habang palabas sa Ayala Tunnel sa loob lamang ng 13 minuto bandang 10:48 p.m. Nasa kustudiya na ng Makati Police ang lalaki na isinailalim sa inquest proceedings sa Office of the City Prosecutor sa Makati. Paalala naman ng MMDA sa publiko na kung makakita ng kahina-hinalang aktibidad o krimen sa kalsada, huwag mag-atubiling mag-report at tumawag agad sa 136 hotline para sa agarang aksyon. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, John Abakiran. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 61 pesos and 44 centavos. Nasa 71 pesos and 52 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 82 pesos and 98 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos and 37 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng loto. Iatid po sa atin ni Jackie Maestrado Rubio. Ang bahaging ito ay atid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Narito ang recap ng resulta ng bulahan ng Philippine Charity Sweepstakes Office kahapon, May 26, 2026.
sa ganap na alas 9 ng gabi sa mga nag-aabang ng Ultra Loto 650. Ang winning number combinations ay 2, 11, 12, 16, 55, at 46. Ulitin ko lamang po ang winning number combinations sa Ultra Loto 658 ay 2, 11, 12, 16, 55, at 46 na may jackpot prize na 75 million pesos. Para naman sa Super Loto 649, ang winning number combinations ay 10, 49, 30, 21, 48, at 45. Muli ang winning number combinations sa Super Loto 649 ay 10, 49, 30, 21, 48, at 45 na may jackpot prize na 25 million pesos. Sa mga tumaya naman sa Lotto 642, ang lumabas na kombinasyon ay 15, 8, 34, 13, 25, at 38. Muli ang winning number combinations ay 15, 8, 34, 13, 25, at 38 na may jackpot prize na 10 million pesos. Yan po ang naging recap ng resulta ng bulahan ng Philippine Charity Sweepstakes Office kahapon, May 26, 2026, ng alas 9 ng gabi. Para naman sa ating jackpot estimates mamayang gabi, 28 million pesos para sa Mega Lotto 645, habang 45 million pesos naman sa Grand Lotto 655. Ang bahaging ito ay atid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Ako po si Jockey Magistrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio. Lifestyle News. Lifestyle News. Magkakaroon ng open house ang Minor Basilica and Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception o Manila Cathedral sa June 12 bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Bubuksan sa publiko mga karaniwang off-limits na bahagi nito, partikular ng Cathedral Crypt, choir loft at roof deck ng simbahan mula alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Magbibigay rin ng libreng guided tours ng katedral simula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Meron ding matutunghayang pipe organ concert sa ganap na alas 9:30 ng umaga at 1:30 ng hapon sa June 12. Samantala, idaraos naman ang banal na misa para sa dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus sa ganap na alas 7:30 ng umaga at alas 12:10 ng tanghali. Ayon sa pamunuan ng simbahan, layunin ng programa na muling buksan sa publiko ang Mother Church of the Philippines at mabigyan ng pagkakataon ng publiko na mas mapalalim ang pagpapahalaga sa pananampalataya, kultura at kasaysayan ng bansa. Science and Technology. Science and Technology. Sa atin naman pong Science and Technology News, pagkain ng kimchi maaaring makatulong sa pagbawas ng microplastics sa katawan. Detalye po ihatid ni Rose May Miranda. Isang bagong pag-aaral ang nagpapakita na posibleng makatulong ang regular na pagkain ng kimchi, isang sikat na tradisyonal na Korean dish na mayaman sa probiotics, sa pagbabawas ng mga mapaminsalang microplastics sa loob ng katawan. Ang microplastics o ang mga napakaliit na piraso ng plastic particles na may sukat na mas mababa sa 5 mm ay unti-unting nagiging malaking banta sa kalusugan ng tao dahil kaya nitong pumasok sa katawan sa pamamagitan ng paghinga, pagkain o skin contact. Sa pag-aaral na isinagawa ng World Institute of Kimchi, natuklasan ng mga researcher ang strain ng lactic acid bacteria na tinatawag na Leuconostoc mesenteroid CBA3656 na matatagpuan sa fermented foods tulad ng kimchi. May kakayahan umano itong kumapit o sumipsip sa mga microplastics na nagpapadali sa paglabas nito sa katawan ng tao sa pamamagitan ng natural na sistema ng pagdumi bago pa man ito makapasok sa daluyan ng dugo o makapinsala sa mga internal organs. Bagamat itinuturing na isang magandang balita at promising ang paunang resulta ng pag-aaral na ito para sa mga mahilig sa Korean cuisine, nagpaalala ang mga siyentipiko na kailangan pa ng mas malalim at malawakang clinical trials
upang lubos na mapatunayan ang ugnayan ng kimchi sa pag-detoxify ng microplastic sa katawan ng tao. Gayunman, muling napatunayan ng pananaliksik na bukod sa pagiging masarap, ang kimchi ay mayaman pa rin sa mga bitamina at nutrisyon na mabuti para sa kalusugan ng tiyan at immune system ng tao. Manatiling may kaalaman sa gamit teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemary Miranda, ng DWWW 774, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rosemary Miranda. Music Trivia. Music Trivia. Ngayong petsa inilabas ang ika-100 single ni Cliff Richard. Ano ang awiting ito? Alamin natin sa Music Trivia ni Kenny Gacosta. Blessed Wednesday morning! Narito na ang hatid ko sa inyong Music Trivia. Ngayong petsa na ito, May 27, taong 1989, nirelease ng British singer, songwriter and actor na si Cliff Richard ang software version ng awiting The Best of Me na naging kanyang ika-100 single. Ang awitin ay bahagi ng kanyang studio album na may titulong Stronger, kung saan kasama rin ang mga kantang I Just Don't Have the Heart at Lean on You. Ang The Best of Me ay sinulat noong 1982 nina David Foster, Jeremy Lubbock at Richard Marx. Una itong nilabas ni Foster noong November 1983 bilang kanyang debut solo single, habang ilang artist na rin ang nag-release ng kanilang bersyon ng nasabing awitin. Nagkaroon din ng duet version ng The Best of Me sina Foster at Olivia Newton-John noong 1986. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, tinaguri ang Stir Fry CEO ang isang 19 years old na lalaki sa China dahil sa kanyang kakaibang pakulo habang nagbebenta ng street food. Agaw pansin si Xiao Liu sa night market sa Shandong dahil sa pagsusuot nito ng Americana o eleganteng business suit habang tumutulong sa kanyang mga magulang sa kanilang food stall. Ayon kay Xiao, ang kanyang ama ang naghahanda ng mga ingredients para sa kanilang paninda habang siya naman ang in charge sa pagluluto nito sa isang wok o kawali. Upang maging unique ang kanilang pwesto, nagpasya si Xiao na magsuot ng semi-formal wear. Dahil sa magandang reaksyon ng mga tao, tuluyan na siyang nagsuot ng buong Americana habang nagluluto. Lalo pang sumikat si Xiao nang mag-umpisa siyang mag-livestream sa isang social media app na naging dahilan upang dagsain ang kanilang stall ng mga turistang mula pa sa iba't ibang bahagi ng China. Yan po ang ating balitang kakaiba ngayong araw ng Wednesday. At bago tayo magtapos sa ating balitaan, ito na po ang ating question of the day. Kaya para doon sa mga gustong sumali sa ating radio promo ngayong araw na ito, ito na mga kanyusik ang ating katanungan. Sumagi ba sa inyong isipan ang no-el or no-election scenario sa kasalukuyang pangyayari sa ating bansa? So sa lahat po ng mga nangyayari sa ating bansa ngayon, no, mga kaguluhan, kung ano-ano pa, bigla bang sumagi ba sa isipan ninyo yung posibilidad na magkaroon po ng no-el or no-election scenario or walang mangyaring eleksyon sa 2028? At pabor ba kayo mga kanyusik na pataasin o dagdagan ng age requirement sa gustong kumandidato sa pagkapangulo o gawing 50 years old mula sa 40 years old? Ayan po mga kanyusik ang ating pong topic ngayong araw ng Wednesday. Ulitin ko po, sumagi ba sa inyong isipan ang no-el o no-election scenario sa kasalukuyang pangyayari po sa ating bansa? At pabor ba kayong pataasin o dagdagan ng age requirement sa gustong kumandidato sa pagkapangulo o gawing 50 mula po sa kasalukuyang 40 years old na age requirement? So para po sa mga gustong sumali sa ating radio promo, gustong magpahayag ng kanilang opinyon, ay ipadala po yan kasama po ang inyong kompletong pangalan at lokasyon sa ating text line 0929-321-8738. Ulitin ko mga kanyusik, 0929-321-8738.
Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Miyerkules sa May 27, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Mika Fajardo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.